Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong update sa lagay ng panahon ngayong araw, Biyernes, ika-12 ng Setyembre, 2025. May panibagong low pressure area tayong binabantayan na nasa timog silangan ng bansa at mahalagang pag-usapan kung ito ba ay magiging bagyo sa mga darating na araw. Ayon sa Pag-asa ngayong umaga, ang nasabing low pressure area ay tinatayang nasa layong 540 kilometro silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur at patuloy itong minomonitor dahil maaari itong magdala ng malalakas na pag-ulan sa ilang lugar. Kasabay nito nananatiling nakakaapekto ang easterlies sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Para sa forecast weather conditions ngayong araw, asahan sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Oriental ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms. Dulot ito ng trough ng low pressure area at may posibilidad na magdulot ng flash floods at landslides lalo na sa mga mababang lugar at mga komunidad na madaling bahain. Sa Aurora at Quezon, magiging maulap din ang kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms dahil pa rin sa epekto ng easterlies. Posibleng magkaroon ng flash floods at landslides sa mga bulubundukin at mababang lugar lalo na kung sasabayan ng tuloy-tuloy na ulan. Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon at nalalabing bahagi ng Visayas, magiging partly cloudy hanggang cloudy skies na may mga isolated rain showers at thunderstorms. Dulot pa rin ito ng easterlies at maaari ring magdulot ng pagbaha at landslide lalo na kung tatama ang malalakas na thunderstorms. Samantala, sa natitirang bahagi ng Mindanao, partly cloudy hanggang cloudy skies na may mga isolated rain showers at thunderstorms ang mararanasan dulot ng localized thunderstorms at may posibilidad pa rin ng biglaang pagbaha at landslide lalo na sa mga lugar na highly susceptible. Para naman sa lagay ng hangin at karagatan sa Northern Luzon, inaasahan ang light to moderate na ihip ng hangin mula east at ang taas ng alon ay nasa 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa Visayas at nalalabing bahagi ng Luzon, light to moderate din ang hangin mula northeast hanggang southeast at may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa Mindanao, light ang hangin at variable ang direksyon habang ang taas ng alon ay nasa pagitan ng 0.4 hanggang 1.0 meters. Ngayon, dumako naman tayo sa long-range forecast gamit ang International Weather Models. Ayon sa GFS model, ipinapakita na ang low-pressure area na nasa Timog Silangan ay posibleng tumawid lamang bilang isang mahinang sistema sa Visayas at Southern Luzon. Bagamat hindi ito inaasahang lalakas agad, dapat pa rin itong bantayan dahil anumang oras maaari itong mag-intensify at maging tropical depression. Sa susunod na linggo, nakikita rin na posibleng may isa pang weather disturbance ang lalabas at may mas mataas na posibilidad na maging bagyo. Ayon sa datos, tatahakin nito ang extreme northern Luzon area bago tuluyang kumilos pa kanluran patungong dagat at posibleng tatama sa kalupaan ng China. Masusundan pa raw ito ng isa pang sistema kaya may posibilidad na dalawang bagyo ang mabuo halos magkasunod. Sa European model, halos kapareho rin ang ipinapakita kung saan may bagyo na manggagaling sa silangan at tatahakin ang extreme northern Luzon. Ngunit ayon sa kanilang forecast, maaari pa itong sundan ng isa pang mas malaking sistema na posibleng maging mas malakas na bagyo. Mga kababayan, mahalagang tandaan na lahat ng ito ay long-range forecast lamang. Ibig sabihin, marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw ng mga sistemang ito sa mga darating na araw. Posibleng lumihis ang direksyon o kaya naman ay lumakas o humina ng mas mabilis kaysa inaasahan. Kaya't napakahalaga ng patuloy na monitoring at pakikinig sa mga opisyal na abiso ng Pag-asa at ng lokal na pamahalaan. Dito sa ating channel, patuloy naming ihahatid ang pinakabagong update para laging handa ang bawat isa sa anumang pagbabago ng lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at suporta at huwag kalimutang mag-ingat lalo na sa panahon ng malalakas na pag-ulan.